Magandang araw. Narito tayo ngayon sa isa sa mga magagandang lugar sa bayan ng Tanay, ang Dike o Parola. Ang lugar na ito ay pinagkukunan ng mga pangunahing hanap buhay ng mga taga-Tanay, ang pangingisda. Tara, tingnan natin ang mga nahuling isda ni Manong. Wow, ang dami! Manong, matagal na po ba kayong nangingisda? Oo, Ining. Matagal na akong mangingisda. Ayos naman po ba ang kita sa ganyang hanap buhay? Sapat naman. Kaso, may panahon naman na madami. Mayroong panahon na makunti. Ay Manong, napansin lang po namin. Iba-iba po pala ang mga uri, hugis at laki ng mga isdang nahuhuli nyo sa dagat. Ganun talaga ang nahuli namin dito. Malalaki, may katulad ng bighet, tilapia. Paminsan-minsan, meron din kami nahuhuling maliliit na isda katulad ng ayungin, hipon. Ay Manong, ano pong tawag dito sa maliit na isda? Ang cute naman. Ang tawag dyan ay ayungin pino. Yan ay nasasama lang na sa panghuli namin sa aming baklan. Ay, oo nga pala. May nabasa ako noon na ipinagbabawal na ang panghuli sa mga maliliit na isda. Ay, tama ka dyan. Pinagbabawal nga ng Bureau of Fisheries ang panghuli ng maliit na isda. Benta pa po ba ito? Parang wala lang pong laman na makakain dito. Sobrang liit. Aba, oo, mas mabenta yan pag pinatuyo. Hindi po pala itong patuyuin. Aba, oo. Nais po naming malaman ang proseso ng pagpapatuyo nito. May mairerekomenda po ba kayo sa amin? Meron. Sa katunayan, yung aking manugang ay marunong magpatuyo niyan at yun ay namana pa sa kanyang magulang. Maaari niyo po ba kaming samahan? Oh, sige, sumakay na kayo sa bangka ko. Yes! Ay, sa loob. Ayan. Oh, anong ginagawa niyo dito? Nagawa kami ng proyekto tungkol sa mga hanap buhay ng mga tiga-Tanay. Isa na dito ang pangingisda. Kayo, anong ginagawa niyo dito? Magpapaturo kami sa manugang ni Kakarding kung paano ang proseso ng pagpapatuyo ng ayungin. Tamang-tama. Total, hanap buhay na rin ang inyong proyekto. Ba't di pa kayo sumama sa amin? O sige, masaya yon. Juana, halika. Bakit po, Tay? Siya ang magtuturo sa inyo ng pagpapatuyo ng ayungin. Kami po ang mga mag-aaral ng paaralang elementarya ng Hilaya. Nais po naming matutunan ang proseso ng pagpapatuyo ng ayungin. Ang ganun ba? Madali lang yon. Halina kayo at pumasok kayo sa amin at tuturuan ko kayo. Ito ang mga kakailanganin ninyo sa pagpapatuyo ng ayungin pino. Kailangan ninyo ng asin, bilao, para mamaya papapatuyo, tindagan, at ang pinaka-importante yung ayungin. So, ang unang hakbang, aas na natin ang ayungin maliliit. Haluin. Tapos, tipiin. At iwanan siya sa loob ng isang, gawin natin kalahating oras. Kaya natin siya tapos sa kalahating oras, atin na siyang huhugasan.
magkahugas, patutuluin sandali, at saka natin siya ibibilad sa bilao. Bibilad na natin sa araw hanggang sa tuyo. Okay? Pag natuyo na siya, mamaya kukunin na natin at tuturuan ko naman kayo kung paano tuhugin sila sa tindagan. Tuyo na siya. Ready na siyang tuhugin. Kaya ganito ang paraan ng pagtuturo. Ang tindagan, kinakailangan depende din siya sa laki. Pag maliit ang inyong ayubit, syempre ang gagawin natin tindagan ay maliit din. Para yung kanyang mata ay hindi masisira. So una, kumuha kayo ng isa. Tuhugin sa gitna. Tulad nito. Sunod. Sa mata. Sa mata nyo siya patatamaan. Tuhugin sa mata. Pababa. Balik ka rin. Tuhugin ulit sa mata. Ganun. Ganun. Laging ganun. Tuhog sa mata. Baba. Bilik. Hindi naman kalaga. Ayan, tapos na natin silang tuhugin. Excited na akong tikman. Mamaya mo na sila tikman, pipiritusin muna natin sila. Ay, natatakam na po kasi ako eh. Okay. Ito na ang bagong tuhugin. Wow! Alas na! Mukhang ang sarap-sarap. Wow! Ang bango! Bagong trino. Ito na siya. Kawawa naman. Sobrang naparusahan. Isipin nyo, ang daming prosesong pinagdaanan. Hinuli, pinatuyo, tinuhog at prinito. Sorry, little fishy. Sarap. Bagay na bagay siya sa suka. OMG! So yummy! Bagay na bagay siya sa manamis-namis at maasim-asim na atsara. Delicious! Ang sarap palang i-partner ng isdang ito sa champurado. Parang ayaw ko nang tigilang kainin. Napaka-versatile talaga ng isda na ito. Pwede sa champurado, sa suka, sa atsara at sa kamatis na may itlog na maalat. Tama! Mawiwili ka talaga sa pagkain ng isda na ito. Oo nga, kahit pati kung ano-anong pagpaparusa ang pinagdaanan niya bago siya naging ganyan,
talagang masarap at malinamnam siya. Oy ha, hindi lang yan basta-bastang isda. Ngayon ko lang napatunayan na talagang doon po sa amin, mas masarap